Yung pagpapala sa ating lahat, that the Lord enable us today to come to worship Him. Amen. Amen. In spirit and in truth. I would like to ask everyone to please stand. So, at mga kapatid, gusto ko rin kayong pasalamatan the things that already done in the Philippines for a matter of 1 week. And hindi 1 week ilang days lang po doon. And thank you for all your support. There are 15 churches and 15 pastors. I just only telling them just to bring with you your 2 delegates. Dalawa lang. Including you. Kasi pag sumobra kayo, we don't have any fund to sustain the work on that day. Because we thank God because we provide for them free lunch. Free na yung snacks nila. And then their transportation is also refunded. And also the love gift of the 15 pastors who joined. And we thank the Lord for all your giving. Yung mga binigay ng mga sabon, yung binigay niyong toothpaste, yung mga noodles na binigay doon at nilagay doon sa box. Every pastor, every missionary, natanggap ng kanilang mga kamay. Salamat sa inyong lahat. And then, pangalawa, yung mga ukay-ukays na pinadala ninyo, ukay-ukays nyo, yung mga UK nyo, they are very happy para silang mga bata. The pastors' wives, and then yung mga Bible school students who also joined, there are 13 Bible school students from BBC who supported by KFBC. Andun din po silang lahat, nag-attend sila. Pastor, why there is a refund of the transportation? Because they are far. Malayo sila. And then yung mga karatig, alam mo naman yung Pilipinas, yung ekonomiya ng Pilipinas, di po ba? Kahit na piso, alam mo, pag bumili ka sa palengke, pag sabi mo 10 piso, mahal na eh. Diba? Kamahal mo naman. 5 na lang nabi. Ayun pa. Diba? Doon tayo eh. Pastor, where did you get the fund? Right. The Lord provide the fund. And thank you for those who are shaking their hands. Thank you so much for that. And all the blessings that you've been shared. Salamat sa lahat ng bagay na yan. Yung mga nangamusta, na pang noodles, lahat na naipon. And everything that comes in, everything is provided for them. I cannot mention every one of you shared concerning about missions, pero ngunit ako'y nagpapasalamat sa inyong lahat that everything that you share already given to every hand. Salamat sa biyaya ng ating Panginoon. And the work that we've already planted to them is a great encouragement for them to reach out the province. Because hindi ako nag-imbita. Kasi pag nag-imbita ako katulad doon ng Filipino-American Missions Conference, wala akong may bibigay sa kanila. Because there are more than 300 pastors who attend. Sa akin lang 15. But with their young people and the pastors' wives are there. So I'm so thankful because the things that encourage them to have that approach in evangelism. Yun lang pinaka-target natin eh. To strengthen and equip them in evangelism. To start also to train with their own people. Not to be slugged in their ministry, but to focus more on the task. They're not big churches. They're just a small churches. Hindi sila katulad ng ibang mga churches na malalaking churches. Maliit lang sila. Pero ang maliit, doon nagsisimula on how God is going to starting equipping them in evangelism and discipleship. I impute also to them, mga kapatid, na iba ang trend ng mission sa Pilipinas at dito. Kaya I encourage them more and more. Makapangatok kayo sa Pilipinas pwede kang kumatok di ba? Hindi tokhang, kundi magkakatok ka sa mga bahay-bahay, pwede. Dito talaga hindi. Napakahirap dito. That's why I also understand me as your pastor, why we take partnership with other charities in Hong Kong.
And I already asked you, with your permission before, that I need to take partnership with this to come into the schools to evangelize. Because that's our eyes, mga kapatid. Doon nakafocus ang mata natin eh. To proclaim the gospel of the Lord Jesus Christ to the hundreds and thousands of China students. That's why I just understand this this mission, the work of evangelism, mga kapatid. That's why we need to be positive on doing the task. Eh, pastor, dito tayo, sa Pilipino lang talaga tayo. Mag-focus ka lang sa church, huwag na doon sa labas. Bakit, mga kapatid? I think you are not growing in your Christian life. Pag dyan ka lang, I think you are not obeying the command of Christ. That go ye into all the world and preach the gospel. That is His command. One of the critical work in mission when I was in Myanmar, that's one of the most hardest thing in the ministry. To come into a certain country that you do not know what will happen. Just for the sake of Christ's command to proclaim the gospel. Cambodia and Thailand. On this supporting work of missions is very important. Napakahalaga kasi if you are going to see what happened to nung nag-fishing na yung mga disipulo ng ating Panginoon. Halos malunod na yung sakayan nila. Nagtawag sila ng tumulong. What I'm trying to say is, nagtawag sila ng tulong upang tumulong sa kanila. Nagpatawag pa sila para tulungan sila kasi marami ang kanilang kuha. We need also to help missions and missionaries to strengthen and equip them. And we thank God for these 15 churches. They're going to start the program of their evangelism task. Hindi lang yung mga young people na saya-saya lang sila. Dapat simulan na nila. That's why the pastors and missionaries, they are encouraged, umuwi sila, that they are encouraged, strengthened, and equipped. Sabi ko, magsimula na kayo ng inyong preacher school. I encourage them. Sana marami pa yan sila, pero ito lang yung pinag-imbita ko muna kasi hindi kaya yung finances ba. The money that we have is only intended for that. Doon lang yun. And then they're going to start to have their own preacher school. What is that, pastor? Simulan nilang i-train ang kanilang mga men. They're men to preach. Bakit, pastor? Because when I started the preacher school in Bacolod, marami sa kanila ngayon naging pastor. Akalain mo, office worker ka, nag-resign ka in order for you to be a missionary. Si Brother Lindio, yan ay isang ano ba yung cellphone technologist? Technician. Nag-resign sa kanyang trabaho just for to be, to train in the preacher school. And now he's a pastor. Si Brother Alwin, pumunta ako dun sa church nila. I visited their ministry. Sabi ko, thousands of my thinking na maka-put up ka na ganitong kalaking ministry. That was the first time that I visited him. He is my student in the preacher school. He's a young professional in the church. That's why kailangan lang kasi ganito yun. Mga kapatid, sa mga teachers ganito rin. Kapag may nagtuturo, may natututo. Do you understand what I'm saying? Yes. Kung walang nagtuturo, paano matututo? Wala eh. Yan lang yung purpose kung bakit tayo nandun. To equip them and strengthen them. Tumayo ako doon, higit 3 oras, na walang stop, walang break. Kasi pagkahapon, training na yun eh. Buong hapon na yun, simulan na natin, labas na agad tayo. Then we start. Different types of approach in evangelism. Pag di ka pumatok dito, then move on the other approach. Pag hindi pumatok ang
O pumato ka sa maraming approach eh. May approach ang EE, tama? May sarili siyang approach. Minsan, ang approach niya, nasa ganitong level lang. Meron pang extreme level. Ano yung pastor? Pag namatay ka, saan ka pupunta? Labuon ka sa tao. Different types of approach. Iba-ibang approach. I taught them because sometimes sa Pilipinas, maraming young people. Ang dami-dami. Sabi ko sa mga pastor, you have all the freedom to do. Kaya pag ako umuwi ng Pilipinas, sigurado talaga tataran ng evangelism. Kasi yan ang movement, doon ka lang makagawa ng ganyan. Dito, minimal yung ginagawa natin. We just come into the school in partnership and proclaim the gospel with the students. And sometimes the parents are there. And all our fellow Filipinos na nandun. Salamat po sa inyong lahat. Amen? Amen. Salamat sa provision ng ating Panginoon. And may the Lord recompense your kindness. That where Colon Filipino Baptist Church extend its ministry. And I know that God is going to bless us in a very mighty way. At I think ang ating mission and evangelism department, marami kayong ipapalo up because the pastors and some other pastors who are sending the names of their members na nandito, ayaw daw nila yung mga membro nila na pag-alagala na pumunta sa mga churches not the same faith. Pastor, andito na siya, gawadjog-wadjog na sa pastor, nagtumpo-tumpo na to siya. Kulang na lang magpiling to sa dingding. Galit. Hindi ko din nasa, pastor, please follow up. Tawagan ko siya, then invite ng pastor. Hindi ko, okay. Marami din barkada din mga yan eh. But anyway, that our ministry also connect with the other churches to help them in a very many way. Amen? Amen. Now, let's go to our sermon today. Huwag kang mag-alala. Maikli lang to. Huwag kang mag-ano. I think siguro mga 2 oras kung mahapos natin to. When it speaks of a tapestry, depende sa iyo how you pronounce the word. Tapestry, tapestry, or pastry. Iisip mo dyan. Okay. A tapestry, mga kapatid, this is what you call a woven thread. Sinong nagagansilyo sa inyo dito? Si Judith? Okay. You've seen a lot of design, tama? By your own hand. With the thread. Depende sa iyo kung anong gusto mo na disenyo. You do not know that what happened in our lives today is on God's design. Whatever things that you experience in your life right now, the only thing that you're going to do is to stay with God. Not to detach yourself with God. Why, Pastor? Because everything in this life, listen, orchestrated by God. Remember that we are God's masterpiece or workmanship. If you are going to go to the word workmanship or masterpiece, in its Greek word means poema. Dan po nang galing ang salitang poem. Nung elementary ako, poem. When I was in high school, poem. Pag-college, poem. Nung tumanda na, foam. Nag-iba na. It's up to you how to pronounce. But there is only one person that can pronounce it correctly. Let's go to Ate Pebble. She can pronounce it correctly. What's that, Pastor? Palm. Yan sila eh. What does it mean, Pastor? It is a work art. It means it is a design. That's why we cannot question God in everything.
Going back to the book of Genesis, when I start to review about the tapestry, about the workmanship of God, a lot of things that I cannot question God what's happening right now. Going back to the history, the narrative in the book of Genesis, the downfall of human being. This signifies that every one of us, every believer of the Lord Jesus Christ, intentionally, listen, hindi aksidente na nandito ka sa lubong ito. Walang aksidente rito. Diba? Just forgive me, ha? Well, I don't believe the word accident or disgrasya. Everything that happens in man's life in its design. But all believers of Jesus Christ are intentionally designed by God. Not an accident. And giving them immense value and purpose. We are all sinners in the sight of God. Do you believe that? Yes. We overstep to the line forbidden. And we know that we are bound for the great judgment of God. But look at the design of the Lord when we talk of our salvation. Started with His grace in verse 8 of Ephesians chapter 2. For by grace are ye saved through faith. Sa pamamagitan lang ng biyaya ng Panginoon ang ating kaligtasan. And that not of yourselves, meaning walang self-credit. Wala kang ginawa sa kaligtasan, kundi what Christ hath done on the cross. Kaya napakaganda ng awit kanina, thank you Jesus for your blood that shed on the cross. Salamat sa biyaya ng ating Panginoon, sapagkat sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoong Kristo, tayo'y binili. All our sins forgiven because of the blood of Jesus Christ. So where is yourself right now? Wala. Walang credit ng kaligtasan. Pag-uusapan sa sulod ng iglesia, ang kaligtasan ay nasa persona ng Panginoong Kristo. Because even the Bible tells us through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God. Regalo. Nakakalungkot sa regalo. Halimbawa, nadala mo ang regalo? Ang regalo nadala mo? Very good. Meron akong regalo. Pag nagbigay ka ng regalo, hindi yan binabawi. Diba? Halimbawa, dito si Mami Angie, amen. May bigyan kita ng regalo, may happy birthday, your birthday mo eh. Di ba? Tapos, pag bigay mo ng regalo, sabi ko, bayaran mo yan bukas ha. Utang mo yan. Saan ka ba nakakita ng regalo ay utang? Saan ka ba nakakita ng regalo ay binabayaran? The gift is given to you freely. Amen? Our salvation is a free gift from God. Only by faith on the Lord Jesus Christ. In verse 9, not of works, lest any man should boast. Kaya ang bawat isa sa atin ay wala tayong pwedeng maipagmalaki sa harap ng Panginoon. Ay, mabait talaga ako. Bakit ka mapunta? Kaya nga meron tayong approach sa evangelism, di ba? Yung approach sa evangelism, bakit kita papasukin sa aking langit? Tama ba? Bakit kita papasukin? Doon pala sa interrogation na yan, makikita mo na kung talagang yung person is saved or not eh. Kasi sasabihin niya, siyempre dahil mabait ako. Doon pa lang, kita mo na, wala na talaga. Kung sa Ilonggo pa, lugdang na. Dahil mabait ako, dahil mabuti ako. Kaya ng karamihan, gumawa tayo ng mabuti. Para tayo mapunta sa langit. Yan ang sinasabi ng iba. But it is not. Not of works. Kaya walang faith plus work. Yung doctrine, walang ganon na doctrine.
Purely by faith. Purely by the grace of God. Amen? Walang plus works. Why? Because ang works, listen, it is a product of being saved. If you're a true convert of Jesus Christ, there is a spiritual transformation sa buhay. Kaya nakakalungkot mga kapatid, na ang Bible, listen, hindi lang dito eh. The Word of God transform your life. It is not just that you are going to learn many things about the Word of God because you are going to confound somebody or you are going to debate with somebody because you're so knowledgeable. Marami kasing nag-aaral ng ganun eh. Aralin natin ang Biblia para pag nakaharap natin, matindi tayo sa debate. Hindi. The Word of God, listen to me, for me, it is not just for debate. It is a life transformation. The Word of God may help you to transform your life, not to debate. Not of works, lest any man should boast. Wala tayong ipagmataas, ipagmalaki sa harap ng ating Panginoon. Kaya napagandang awit, thank you, Jesus. Amen? Salamat, Panginoon. And in verse number 10, we are His workmanship, created in Christ Jesus of the good works, which God had before ordained that we should walk in them. So hindi aksidente sa lahat ng mananampalataya. God has a purpose in our lives. Tingnan mo yung value mo bilang isang mananampalataya. Listen, ang value mo bilang isang mananampalataya ay hindi basta-basta. Ang presyo mo ay hindi basta-basta. Talaga, Pastor? Oo. Akala mo ba sa isang ikaw lang? Diba? O tingnan mo, halimbawa lang ha, sa isang Helen lang. Ito si Sister Helen. Sa isang Helen lang. Kahit ibenta mo ang buong mundo, listen, ay hindi kayang bayaran ng anumang pera ang presyo ni Helen. Do you understand what I'm saying? Because Jesus said, and what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul? Look at your value. What shall it profit a man if he shall gain the whole world? Sa'yo ang buong mundo and lose your own soul. You are bought with a price. The blood of Jesus Christ. Look at your value. He left the splendor of heaven just to come here and crucified on the cross. To die for you on the cross that you might have eternal life. Na magkaroon ka ng freedom dahil tayo'y nakatali sa kasalanan. We are dead in trespasses and in sin. And now we are alive in Christ. We are separated from God. And now we are in Christ. Amen? So look at your value. Ang isang mananampalataya ay hindi lang basta-basta. Napakamahal mo. I will use the term, this is a street terminology sa amin, barat. Di ba? Hindi ka barat. Amen ba? Hindi ka baratuhon. Ano pang isang term na gamit natin? Mumurahin? Cheap? Ang mahal mo. May sabi yung iba, ang mahal mo naman dahil. Ay, nako. Kahit ibenta mo ang buong mundo, hindi mo kayang bayaran ng presyo ko. Grabe ka naman. Sino sabi niyan? Ang Panginoong Jesus. Look at your price. The King of Kings and the Lord of Lords came to this world that manifest in the flesh for Him to die on the cross. For what? Babayaran ka sapagkat sa pamamagitan ng dugo ng Panginoong Jesucristo, pinatawad ang iyong kasalanan.
At sa kamatayan ni Kristo, tayo ay na-reconcile sa Diyos dahil lahat tayo ay separated sa Diyos dahil sa kasalanan. And now, mga kapatid, we are belong to the family of God. Amen. We are bought with the precious blood of the Lord Jesus Christ. That's why there is a great purpose here. After we got saved, and now we are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God hath before ordained that we should walk in them. Look at the sermon points we have today. In verse 10, God is the marvelous creator. He is a marvelous creator. We are His workmanship. It means that we are God's masterpiece. We are the work art of God. That every believer intentionally designed by God. Sabi ko sa inyo, not by accident. But there is a value and purpose. Kaya, ang buhay natin, mga kapatid, huwag tayong patiwarak sa buhay natin. Dahil inayos na ng Panginoon ang buhay natin. Huwag nating sirain ang buhay natin. Dahil tayo inayos ng ating Panginoon. Nalulungkot ako sapagkat ang aking kaibigan ay kasama ko talaga yan sa evangelism. Mahirap kasi sinasabi ko na mahirap na believer ka na hindi ka rooted and grounded sa commitment mo kay Lord. Puro ka lang akala. Akala mo, pag gawin mo to, okay lang kay Lord. Puro tayo akala Yun siya akala siya Hindi naman kanila mapanood kasi bukas pa naman yung libing nila. Tinawagan ako ni Pastor Boy. Sabi niya, ikaw muna ang mag-officiate ng ministry sa patay sa Friday sa St. Peter. Pastor, uwi na po ako. So, Thursday ka na lang. O, sige po, Pastor. Nung nandun ako, nakita ko, grabe, wala siyang sakit, walang diabetes, walang cancer, walang ganito, walang high blood, walang lahat. Simplang lang sa motor, Brother Marlon. Simplang sa motor. Alam mo ba bakit simplang siya? Dahil rugi siya. Dadala ka ng motor, medyo, alam naman. Katulad dun kay Charles, do you remember kay D.L. Moody? Yung member niya. Yung sabi niya, hey, Mr. Moody, did you remember me? I'm your convert! Lasing na lasing siya, nagbitbit pa ng beer I'm your convert! Sabi nga ni Moody sa kanya, yes, indeed, you are my convert. Dahil kung convert ka ni Jesus Christ, hindi ka ganyan. Maybe ako lang nag-convert sa'yo. Pero kung ikaw ay totoong convert, there is a true conversion in your life. There is also a transformation in your life. May pagbabago talaga yun Hindi ka man perfecto, pero something changed inwardly. Sa 20 anyos naming pagsasama sa gawain kasamahan ko sa gawain. Ganon yung nangyari, medyo nag-twist ba? Dalawa yan sila Yung edad na ngayon, 50. Next week, mag-51 na siya. Ay, hindi siya nakaabot ng 51. Hanggang 50 lang talaga siya. Golden year lang talaga siya. Isa siyang businessman sa Bacolod. Habang andun ako sa funeral service, andun din yung mga kaibigan. Andun din yung mga mahal sa buhay. Kung matikita mo sa live, hinawakan ko yung kabaong. Ang sabi ko, alam mo naman, di man ako nananakot. Pero mahawak talaga ako ng kabaong. Yung iba parang natatakot sa kabaong. Nagdidiri ka.
Doon ka rin hihiga eh. Nakakot ka pa. Kala mo. Nawakan ko talaga yung kabaong, sabi ko. Kaya na mabuti na lang, hindi natumba. Ginanong ko yung kabaong. Whether it be you like it or not, soon you will be here. Dito ka. Kasi, nung nandun ako, nakausap ko pa siya. Pero ngayon, dyan na siya. Siguro, nung Thursday, gumala pa. Nung Friday, na-enjoy pa niya. Nung Saturday with the friends pa. Kapi-kapi pa daw sila eh. Pero hindi na inaakala na sa linggong iyon ay mamamatay siya. Walang sakit, walang lahat. There is only one thing, semplang. Kaya look at the value of your life. Huwag sayangin sa mundo. We are saved, listen, to serve. When God saved you, serve God. You have all the freedom to do. Because you are bought with a price. Binigyan tayo ng Panginoon ng freedom. Saan? Doon sa cross. Doon sa cross, tayo'y pinalaya ng Panginoon. Kalain mo yon? Hindi lang tayo pinalaya, pinagpala pa tayo ng Panginoon. Kaya huwag sayangin ang mga pagpapala ng ating Panginoon araw-araw sa ating buhay. Bigyan mo rin ng value ang mga bagay na ginawa ng Panginoon sa iyo. He's the King of Kings and the Lord of Lords. Iniwan ng langit for Him to die on the cross, to pay the price. And through His blood, we're all redeemed and forgiven. We thank God for our salvation. Amen? Created in Christ Jesus. What does it mean, Pastor? This refers to the new creation. For what? For spiritual transformation. That occurs through faith in Jesus Christ. Sa pananampalataya lamang sa Panginoong Kristo. Going back to our salvation by grace. Kung titingnan mo ang ating kaligtasan. We thank God for our salvation. And now, we have our new identity. Anong ating new identity, Pastor? Our identity in Christ replaces our failures and defines us by God's grace rather than our mistakes. Listen, minsan nakafocus tayo sa mga mistakes natin. Sa mga past natin. Ang palaging ini-impute ng ating kalaban sa ating isip, ano yun, Pastor? Nilalagay niya palagi, tandaan mo kung ano ka noon. Makasalanan ka. Yung kaaway, palagi yan eh. Ang rumi mo, di ba? Napakarumi ng buhay mo. Di ba? Tingnan mo yung past mo. Ganito ka. Masama ka. Kriminal ka. Yung palaging nalalagay ba? When God changed your life, listen, all the things is already gone. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. And now, behold, all things are become new. There is a spiritual transformation that only by faith in Jesus Christ. Look at your salvation. And now you have your identity. Replaces your past. Especially your failures in life. Ang failure mo ay hindi mag-define kung ano ka. Hindi mag-define sa sarili mo. Yung mga mistakes mo, hindi yung mag-define sa iyo kung ano ka. Because the true identity that you have, that defines you, listen, what God have done in your life. Your identity only found in the person of Christ. And now you are in Christ. Meron akong isang video na napanood na maraming nagre-react doon.
na ang sabi ng isang preacher, the gospel is not for gospels. Sabi niya. Pero una, hindi ko makuha kung ano yung talaga yung sinasabi niya. But 5 gospels. Pero in the Bible, in King James Version, I know for a fact that there are only 4 gospels lang. Bakit kaya? While I'm listening and listening and listening and listening and listening and listening, doon ko nakuha, it is not found in the Bible that have 5 gospels. Pero yung isang gospel pala, ikaw. Example niya lang yon. Doon ko nakuha na example niya lang yon. Because the 4 Gospels which belongs to the Bible, maybe yung mga tao ay hindi nanonood ng Bible, hindi nababasa ng Bible. Tama ba? Hindi nagbubukas ng Bible, don't understand the Bible. Many of the people right now, they don't understand about the Bible. I don't care what your Matthew, Mark, Luke, and John about that. Ayun, wala sa kanila eh. Pero yung pagkakaintindi nila, Kristiyano ka eh. Na makikita sa buhay mo yung totoong gospel. Dahil ang tao ngayon, mahirap paniwalain kung ano ang nakasulat sa Biblia. Dahil most of the time, tinitingnan ng tao ang buhay mo. Memorizing Bible. Tingnan mo ugali niya. Totoo yun. Kapitbahay namin. Oo, kasi po, chismos yung kapitbahay namin. Doon ako po, sabi ko, hi! Nang, kamusta ka na? Okay na ako. Pero po, pastor, ko mo ayaw kita. Marami akong nasagap na balita sa kanya. Chismoso ka rin pala, pastor. Parang napasama rin ako eh. Ano yun? Tapos may dala ng Bible. Dala Bible. Puro Bible na siya. Uy, sila hindi ka pa yan. So, tayo kay Nito. Sino siya. Grabe. Impact pa lang. Muna sila, nakadto din sila sa akon. Kay Choy mo, nakadto din sila. Pumupunta sila rito. Ay, hindi yung... Kaya kami nakinig sa kanila yan. Ugali nila, tingnan mo ugali nila. Sa ugali pala, tinitingnan din. Oo. Kaya ingatan natin yung testimony natin as believers of Jesus Christ. Amen po ba? Kasi minsan yung mga tao, bahala sila kung maniwala sila sa akin o hindi. Nagdadala ka nga eh. You are the believer of Jesus Christ. Pinagmamasdan nila. Gusto natin yung desire natin na yung mga tao ay makarating sa Panginoon, na yung testimony mo, tinitingnan din ng tao eh. Yung buhay mo. Pinagmamasdan nila yung buhay mo. Ngayon, napaginang sa piyak tao, bambot na din sila. Ayaan mo na. Yan dyan sa kabila, naku. Kaya talaga yung may ganda-ganda mo kapag usap sa'yo. Kapag talikod mo, sinasaksak si Choy mo. Alam mo yung Choy sa amin? Tiyuhin. Tiyo. Yeah, tiyo. Yun. Chong. Pagkatapos, yayain ka na sa simbahan nila. Sila sa simbahan nila, nag-aaway pa. Ayain pa ako. Kasi yung church nila, gulong-gulo din yun. Tapos sasabihin, kaya hindi na kami. Kaya si Choy mo, bumalik na sa sa dati niyang pananampalataya. Sabi ko, na-convert ba talaga si Choy o hindi? Kasi kung na-convert talaga yan, hindi yan babalik sa dati. Sana yung friend mo, nagbago na rin yan. Sinama din nila yan sa church nila before. Pero nakita niya talaga kung paano nila pag-uusapan yung pastor nila. Grabe naman to. Kaya hindi ako.
Pero pastor, sabi niya, may good news din ko sino, Pastor Raymond mo. Raymond yung tawag sa akin, Pastor Raymond mo. Ano yun? Alam tumtuman mo, Pastor, naalala mo yun, yung napunta ka kay Nanay Miller, yung asawa niyang nakahiga na, tapos na bedridden ng asawa niya, hindi na makabangon, 1 taon na dinadayaper nila. Pastor, sabi niya, todo ba na? Sabi niya, puntahan mo, Pastor. Bakit? Basta lang puntahan mo. Pumunta ako doon. Nung pumunta ako, yung naka-bedridden, nung nakita na ako, umiyak siya. Tapos gumaganon na siya ng yun ang tawag daw sa atin dito. Wasay ang tawag sa Tagalog. Palakol. Gumaganon ang palakol ng kahoy. Nung nakita niya ako, umiyak siya. At ang sabi ng asawa niya, Pastor, naalala mo ba? Naalala mo? Nang lumuhod ka sa kanya, nakahiga siya, lumuhod ako mismo dun sa bahay nila, na pinag-pray mo siya, Pastor. Yan na siya ngayon, naghawak ng palakol. Naglalakad na siya. Kaya nung narinig doon sa lugar namin, nung nahil yung taong yon na nakabangon, ang sabi nila, inahanap na ako ng ibang may sakit sa bahay. Malo, lumabas pang healer ako. Kasi during that time, naka-prayer and fasting ako eh. May contaction kasi ng evangelistic meeting, kaya nakadaan ako doon. Hindi naman talaga ako pupunta hindi ko naman alam na may sakit yung asawa, no? Lumahap talaga yung balita na yun sa lugar namin. Alam mo ba, nakabangon na si Choy. Nakalakad na siya. Okay na, nakawag na siya ng palakol. Bakit? Alam mo ba sino nag-pray sa kanya? Yung nag-pray sa kanya, yung pastor. Sino? Yung bata ni Nilsson. Si Raymond, oo. Di na siya. Actually, hindi lahat ng pinag-pray ko nabubuhay. Totoo. Totoo yun. Dahil malami akong pinag-pray na talagang namatay talaga. Sabi ko sa kanya, Abit at Chaimel, sa totoo lang, hindi talaga ako nag-heal sa kanya. Ang Panginoon lang yun. Kasi grabe yung iyak niya. Sabi, ako na ngayon, sabi niya, Pastor, hindi ba pare ka rin? Sabi ko, hindi ako pare. Sabi ko, Pastor ako. Mag-confess siya ng kasalanan niya. Kung ano man ang na-confess niya, ako lang nakakaalam nun. May secrecy kasi ako eh. Pag sinabi mo sa akin yun, akin lang yun. Pag chinat mo sa akin, aside i-hack mo yung account ko, malaman mo. Hindi ako, sabi ko sa kanya, ang Panginoon. May kinonfess kasi siya sa akin, sabi ko sa asawa. Pastor, ano yun? Hindi mo na dapat malaman. Kasi sigurado, palakulin mo talaga siya. Ako nga alam nun. And then yun lang. Nag-confess siya, nagsisisi siya sa kanang kasalanan, tinanggap ang Panginoong Kristo na kanyang Panginoong tagapagligtas. After a week, nakabangon na siya. Ngayon, ako, nagawak na ng palakol. Naglalakad-lakad sa labas, nagwawalis ting-ting. Nililinis na. His life transformed and changed. Alam mo, those believers, pag nakita ko yung isang mananampalataya na medyo simplang ang buhay, hindi ako nagko-condemn sa'yo. But rather, I am praying for you that God is going to use you.
Hindi tayo ma-define ng failures natin. Hindi tayo pwedeng i-define sa mga mistakes natin. Because our identity belongs to Christ. Therefore, if any man be in Christ. Nasa kay Kristo ka, o kayong mga nagbabackslide dito, makinig kayo. Pati natin lang to. Nakita mo ba ako kapag nakasalubong kita, sinasabihin kita, ba't ngayon ka lang? Ang tagal. Di ba, pag makasalubong kita sa market, gusto mo magtago sa isang poste. Di ba, makita mo sa akin, ay, hi. Ay, Pastor. Kamusta ka na? Okay? Praying for you, ha? Praying for you. If you have time to go to church, just... Yung sinasabi ko palagi, if you have time, it means, sa linggo pumunta ka sa church, ha? Hindi ko pwedeng i-demand sa'yo yan. Bakit, Pastor? Dahil ang Panginoon ay siyang humihipo sa'yo. Orchestrated kasi ng Panginoon ang buhay mo. Kung ano yung design ng Panginoon, ganun ka. But my business for you is to take care of you and to remind you of the word of the Lord. What a marvelous Creator. And then number 2, God created us with purpose. God created us with purpose. Purposely designed for God's work. Listen carefully. This is soteriology. Good works are not the cause of our salvation. Are you following? This is doctrine. Good works, purposely we are designed for good works. But listen, good works are not the cause of our salvation, but the result and evidence of it. May ebidensya. Ang totoong ligtas, may ebidensya ang buhay mo. There is something that transforms inwardly, not outwardly, but inwardly. That your life changes. Na merong pagbabago ang iyong buhay. There is an evidence. Kaya habang nag-lecture ako sa mga young people, ang sabi ko sa kanila, hindi naman masama na palagi ka sa simbahan. Araw-araw ka nandun sa simbahan. Araw-araw ka nandun sa simbahan, sabi ko sa kanila. Pero listen to me carefully. Tingnan mo naman si Andrew. He's not just thinking for others, but also first his family to reach out. Dapat masipag din kayo sa bahay nyo. Sabi ko sa kanila, mga young people, ang dami nila. Kasi mga tamad-tamad nyo. Dapat makita ng parents nyo. Paano parents nyo maniwala sa iyo? Paano yung mga cousins nyo maniwala sa inyo? Yung kapit-bahay nyo. Kung mismo sa inyo, hindi nakikita. Kahit memorize mo pa yung Genesis to Revelation, the 66 books. Kahit memorize mo pa yung Bible. 774,746 words in King James Version. Yung word na King James Version eh. Kahit memorize mo pa lahat yan. Pag dun sa loob ng bahay mo, hindi tamang ugali mo, walang maniniwala sa iyo. Buhay mo yan eh. Tinitingnan ng mga tao yung buhay mo. Meron doon sa amin, nako, dati talagang matindi sa ano yun, tungit. Ano mo tungit? Di ba natutungit kayo? Ayaw niyo pa maamin. Sekreto lang nga kayo, di ba? Pag nakalatag kayo sa central eh, may nakita kaya ako. Ikaw, Pastor, just kidding. Alam mo, si Rico, dati yan siya, grabe talaga yan sa sabong, grabe talaga yan siya. Pero ngayon, ang sipag niya. Tingnan mo yung kanal doon sa amin, bumabara yung kanal. Sabi niya, ako nang gagawa dyan siya. Siya na yung gumagawa doon, di naman siya ibinayaran. Tapos mapagbigay pa yun siya. Tapos nagpapakain yan dyan sa mga bata, libre.
Pag may sweldo siya, bumibili siya ng mga tinapay dun sa mga bata, tapos nagbabible study, parang bata din siya. Kaya yung mga bata ngayon dun sa amin, naku, parang yun ang tatay nilang lahat. Ang ganda ng testimony ba? Na yung maraming sumasama sa iyo dahil sa, listen, dahil sa buhay mo, that there is transformation. God created us with purpose. There must have been evidence on it. We are saved for good works. Yung good works is a product of being saved. We don't do good works for us to be saved. But there is a product. Kaya malayo sa ibang doctrine ng soteriology. Sapagkat ito ang tinuturo ng salita ng ating Panginoon. What does it mean, Pastor? Which means living out the faith through actions that reflect God's love and character. Dapat makita yun sa karakter mo ang pag-ibig ng Diyos. A godly life. A sanctified life. And another thing here is that there is what we call a path. It means to walk in them. Ano yun, Pastor? To walk in them. Yung mga bagay na tinuturo ng Panginoon sa atin. Our daily life is to be a continuous walk. That's why meron tayong tinatawag na daily walk. Tama ba? Personal devotion and prayer and Bible reading. By the way, talagang mabigat lang talaga yung dala ko sa maleta ko dahil hindi pa sa lubong yung dala ko. Pastor, pasalubong dyan, sorry po. Bible yung dala ko sa bag ko. 30 kilos. More on Bibles. Para yun sa mga ipamimigay sa mga newly baptized. Yung pamimigay nating Bibles. Kasi wala masyadong Bibles dito. So, we look for Bibles in the Philippines, kaya meron tayong mga Biblia doon. For what purpose? For our daily walk. That we are instructed by the Word of God to do the divine assignments that He laid out. To do the task. Alam mo, kapatid, kapag ibigay mo ang buhay mo sa Panginoon at patuloy ka maglingkod sa Kanya, you will grow. Bad times and in good times, manatili ka lang sa Panginoon. Listen, God will prosper you. Not just in financial or material things that you aspire for, but your spiritual life that might influence others also that might come to Christ. Alam mo, ang believers kasi, very influential ang buhay. Very influential ang buhay mo. Your prayer life can influence others. Your service to the Lord can influence also others. Being a giver can influence also others. Mamamangha pa siya Meron ng tither dito sa atin. Dati yung kasama niya, hindi talaga nagtatithe. Hindi iniwala sa tithe. Tinanong siya talagang na-confuse siya. Bakit ka nagtatithe? Ano yan siya? Yung ikaw po. Kumuha ko dun sa sa gross ko, not sa net. Pag kumuha ka ng tithe, huwag sa net. Yes. Doon sa gross. Kasi tayo pag kumuha tayo ng tithe natin, doon na tayo sa net. Diba? Kaya sometimes, ang blessing natin, out of net. Doon sa gross. Halimbawa, kumikita ka ng 10,000. Kunin mo na yung 1,000 doon sa gross mo. And then, doon ka na magkaroon ng summation mo sa lahat ng mga expenses mo. Binigay mo na yung para kay Lord. Amen po ba? Okay. Kung meron kang 100, kunin mo na yung 10 doon para na to kay Lord. Yun Na-influence siya doon. Kaya sabi niya, sometimes your life is like a magnet that also magnetize other people because people are observing you sometimes. Tinitingnan din ng mga tao yung buhay mo.
your continuous walk in your daily living to do the divine assignments. And then the last here is, we fulfill our purpose. We fulfill our purpose only in Jesus Christ. Ma-fulfill lamang ito, ang lahat ng purpose ng ito, sa ating Panginoong Jesucristo. Living a life of a purposeful action. Why? Because we are God's workmanship. We can live with confidence and joy, knowing our lives have significance. May meaning ang buhay, di ba? Napakahirap na walang meaning ang buhay natin. Patiwarak lang yung buhay. No. Let us live a life with purpose. What does it mean, Pastor, when we talk of significance? This calls for a shift from self-centeredness to a life devoted to God's agenda. God's agenda. Dapat sa pamamagitan mo ay ma-fulfill ang plano ng ating Panginoon. Anong agenda ng Panginoon? Alam mo, Ate Myra, why the Chinese open us this privilege to come into the schools? That before, there is no such thing as a way for us to do. Ngayon naman tinawagan ako bigla. The North Point High School was been open to us to come in. North Point High School. For us to share, malapit ka doon. Now it's your chance. June 3 sa North Point. What a privilege to come in. And what? To share the gospel of the Lord Jesus Christ. Alam mo ba, terrible yung practice ko ng Cantonese. Totoo. Practice ako ng practice. Pagka umaga, wala na. Practice din ako ng Mandarin. Sabi ko, ibang Mandarin, ibang Cantonese. Sabi ko, Lord, help me. Because I am out of place of this. A lot of things that I don't understand. Alam mo ba, sumakay ako sa bus. Sa minibus. Ate Belma, lumagpas na ako doon hanggang sa dulo, papunta na doon. Kasi maganon ako. Wala. Pumunta ako sa Google. Tinignan ko kung anong ibig sabihin na bababa ako. Yung lumas doon, pasisam. Pasisam. Sabi ko, pasisam. Wala na minito na. Sabi ko, anong ibig sabihin ko pag bumaba ako? Ang layo ko na, ilang station na ako. Lalakarin ko na pabalik. Nag-chat sa akin, sabihin mo, Yaulok, ang koy. Sabi ko, ilang? 1, 2, 3, 4. Galing dyan sa Tukawan, papunta doon. Nasa 5th station na. Dapat, ako doon pa akong bumabay. Nung pagpang-5 na, sabi ko, Yaulok, ang koy. Umanon siya. Sabi ko, ay, nakababa din. Sa Pasisam, din ako binaba. Pero sa Yaulok, ang koy, binaba niya ako. Tapos nung bumaba ko, Yaulok, ang koy, dumubukas na, ang koy. Baka makalimutan ko. Iwan ko nga pa. Sana tayo. Out of context na tayo. This calls for a shift, self-centeredness, to a life devoted to God's agenda. Dapat ma-fulfill ang agenda ng Panginoon sa atin. Alam mo, gustong-gusto ko interpreter si Venus eh. Hindi yung mga matatanda yung kasama ko kasi parang natutulog yung mga... So sabihin ko, Chosen! Tapos sabihin niya, Chosen. Nakalain mo,
Kasi yung 75 years old yung kasama mo. Mahirap eh, yung matanda eh. Eh sabi ko, just change my interpreter. No, you cannot change because nobody from here. Kaya yung mga magaling mag-Cantonese dito, samahan nyo na ako. Para di ako lagi chawla. Yun na lang alam ko. You know why we are there? We strive for doing things. Nakita naman ng Panginoon eh. What we are going to do. We are not self-centered. We want to do the purpose of God and His agenda. What is that, Pastor? To proclaim the gospel. Kaya pag nakita niyo ako doon sa palengke, nagpa-practice ako doon. Ano yung Pastor? Bumibili ako kahit di ako bibili. Alos na lang lahat ng mga sapman, mga yaman, man. Sabi ko, Koy, mana. Hindi pala. Hindi pala uman. Man. Yung sinabi ko nga doon, mana. But we strive to do the best. Sometimes we laugh. But the purpose of it is for us to learn. We are designed to learn. Be a learner. Kung sino may man nagtuturo sa atin, learn from it. And apply it outside. Listen carefully. I'm closing with this. Kung lahat tayo ay magkaroon ng involvement sa each one bring one program of discipleship and evangelism. Listen, maghahanap na tayo ulit ng lugar. Bakit, Pastor? Kung ganito lang tayo, magdoble ito, mga kapatid. Wala nang office dyan, accounting. Gigibain naman siguro yan dyan, Brother Marlo. Tapos doon naman tayo maglagay ng mga upuan. Do you understand what I'm saying? If all of us are going to unite in God's agenda and in God's purpose, kung lahat tayo ay maging mindful tayo na magkaroon ng isang disciple, kahit isa lang, that you disciple a person, your friend, relatives, or loved ones, you can. It is a matter of your commitment and priority to the Lord. Amen? Amen. Why don't you ask God, Lord, fulfill your design to me. Fulfill your purpose in my life. And use me, Lord God, to reach also others. Marami akong nakikita rito na may mga influencer friends. Your life is a light to them. Allow the Lord to use your life to reach others for His glory. We thank you, Heavenly Father, for giving us, Lord, the great privilege today to listen to your precious word. Thank you for the great encouragement that you've been given to us, Lord God. And I pray right now, help every one of us to have the commitment, Lord God, to engage in the work of evangelism and discipling, that our lives, Lord, might be more useful for your agenda in this world. All bows head and eyes closed. Can you say today, mga members natin, Pastor, please pray for me. I want to commit my life to the Lord to engage in the work of evangelism and discipling people. Bigyan ako ng Panginoon ng kahit isang kaluluwa na aking disciple. God is always look on the desire to serve Him. Is that the desire of your heart, kapatid? To our members? Yan bang nais ng puso mo? Can you give a right hand to God? I will pray for you. Gamitin mo ako, Panginoon, para sa iba. Ma-reach out sila. Makapagturo ako. Makapag-disciple ako. Makapagdala ako ng mga kaluluwa. God bless you. 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 God bless you.
God bless you. God bless you. Sa ating mga bisita, salamat sa Diyos. Hindi po ito aksidente na nandito ka. Napakinggan mo ang magandang balita na si Kristo ay namatay, inilibing at nabuhay na maguli. That's the gospel. Through the blood of Jesus, He paid all your sins on the cross. Through His resurrection, you are reconciled. Through the death and His resurrection, you are reconciled to the Father. Anong gagawin ko, Pastor, for me to be saved? Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Repent of your sin, and accept Him in your heart, in your life, as your Lord and Savior. If we have our visitor today, can you give right hand to God? Pwede mo bang itaas ang iyong kamay kung ikaw ay aming bisita? Pag-pray kita sa ating Panginoon na yung tanggapin si Kristo na yung Panginoon at tagapagligtas. Thank you for an honest heart, Ate. God bless you. We have 1, we have 2, we have 3, we have 4, we have 5. God bless you. We have 6. God bless you. Salamat po. We have our counselors to give you a message of salvation. Salamat, Panginoon, sa commitment ng mga kapatiran. Sustain them, Lord God. Help them, Lord. Give them great courage to do the task. And also to our visitors, Lord God, that raising their hands, the desire of their hearts, Lord God, that you enable them to come to Christ. That even the counselors, mamaya, may your wisdom will be upon them. Thank you for this beautiful day. Glory and honor belongs to you. All these things we ask. In Jesus' name, we pray all these things. And all God's people say, Amen. And we begin. So the Lord, God bless you.